Nak, tekla, yun na ang pinapangarap mo, ang makapasok sa universidad na inaasam mo. Oo nga, Itay eh. Napakaswerte ko talaga. Sana makakilala ako ng katulad ni Susan. Kayaan mo anak, makakakilala ka rin ng katulad ni Susan. Tama! I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh, Sa umagang kay ganda, puputok ang mga unang hirit na balita. Mga balitang siksik, liglig at nag-uumapaw. Mga balitang napag-alaman at mga balitang kapupulutan ng kaalaman. Education budget, dagdagan, huwag bawasan. Solar ng bayan, ngayon ay lumalaban. Sa mga nagbabagang balita, magtataas di umano ng tuition fee ang Politeknikong Universidad ng Pilipinas dahil di umano'y tatanggalin na ng gobyerno ang subsidiya nito sa edukasyon. Magkakaroon ng budget cut na ang pangunahing maapektuhan ay ang mga state colleges at university. Sa naturang usapin, hindi sumang-ayon ang mga magulang at maging ang mga mag-aaral at maaari itong maging dahilan ng kanilang pagsasagawa ng malawakang pagprotesta upang labanan ang nagbabadyang pagtaas ng matrikula. Ayon sa aming mga nakapanayam, Bilang isang magulang, sangayon ka ba sa tuition fee hike? Siyempre hindi dahil dito ko pinag-aral yung anak ko dahil alam ko mura rito. So kapag mag-tuition fee ay mahirapan ako dahil normal na manggagawa lang. Bilang isang mag-aaral, sangayon ka ba sa tuition fee hike? Bakit? Hindi po ako sangayon sapagkat muna na nga po dito sa tatas ng tuition fee, edi mahihirapan po yung magulang ko. Sakto na nga po yung baon ko. Bali mababawasan pa po yun dahil doon. Sa iba pang balita, napag-uusapan na sa Kamara at maging sa Palasyo ang pagbawas sa pondo para sa edukasyon, partikular na maapektuhan ang mga state colleges at university. Tinatayang 24 na milyong piso ang mababawas sa pondo ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Ito ang magiging dahilan ng malawakang pagkilos at pagbaba ng kalidad ng edukasyon. Ito ang magiging dahilan ng mataas na matrikula ng nasabing universidad. At ngayon, pumapasok lamang na balita. Ayon sa pamunuan ng MRT at LRT, ay magtataas ng pamasahe ang mga naturang sasakyan. Halos 50% ang daragdag sa regular na pamasahe at piso naman kada kilometrong magdaraan. Ayon sa operator ng MRT at LRT, ay hindi sapat ang binibigay sa kanilang subsidiya ng gobyerno, kaya naman napilitan silang magdesisyon na magtaas ng pamasahe. Magiging epektibo di umano ang pagtaas ng pamasahe sa LRT at MRT sa lalo madaling panahon. Mga balitang siksik, liglig at nag-uumapaw.
Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid ng politika. Serbisyong totoo lang. Ako si Mel Santos. Ako naman, si Erwin Culto. At ako naman, si Patrick Perlo. Kami ang patrol ng Pilipino. Naglilingkod. 24 oras.